Hallelujah! Sino po ang excited ngayong araw na to? Amen. May ginagawa po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. At ako po'y naniniwala na meron po siyang gagawin sa ating pong sa ating mga buhay, lalo na po yung ating puso ay bibisitahin po muli ng ating Panginoon. Tayo po ay minsan pang manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan niyo sa aming mga buhay. Salamat dahil ito yung buwan na kung saan pag-uusapan namin ang pagsunod sa inyo. Lord, we want to be an obedient child. We want to follow your commands, your directions, your instructions. Help us, Lord, na maging karapat-dapat nga po kami na sumunod sa inyo at ang biyaya niyo po ay patuloy na makakilos sa aming mga buhay. Ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, ang siya patuloy mag-uudyok sa aming mga espiritu na sundin ng Diyos no matter what. Father, we thank you, we entrust to you, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ang Banal na Espiritu ang siyang mangungusap sa bawat isa. And thank you, Lord God, dahil ang iyong lingkod ay wala, ngunit ikaw, Panginoon, ang naririto sa aming kalagitnaan. Kaya I entrust to you everything, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Pwede pakiilawan po, madilim sa pulpit, sa stage, pakiilawan. Salamat po. Wala yung lights. Okay, so, sino po naririto noong first midweek service po natin? Ayan, so ang ating pong tinakil noon ay Love and Obey. So ngayon po, ang ating pong title naman ay Listen and Obey. Thank you, Pastor. Makibukas po kayo sa John 10 verse 27. So, listen and obey. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. God bless the reading of His Word. Okay. Tayo po, alam po natin ang boses ng asawa natin. Malayo pa lang. Ang tatay ko nga noon, yung ehem pa lang niya, yung bahing niya or what. Alam ko na siya na yun sa kalagitnaan ng maraming mga tao. Kasi very familiar. Tayo ay napafamiliarize sa boses, kahit telepono pa yan, kahit hindi natin siya nakikita. Tama po ba? Kahit baguhin pa niya ang boses niya. Alam natin, no? Ikaw yan eh. Tama po ba yon? Kilala natin and we can recognize, lalo na po kung ito ay galing po sa ating mahal sa buhay o yung mga tao, friend natin, lagi po natin nakakasama sa araw-araw. Ito pong sinabi ng Panginoon, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Praise God. So meron pong relasyon ang Diyos o yung shepherd, meron siyang personal na relasyon sa kanyang sheep. Ganon din po ang sheep sa kanyang shepherd. So yung midweek nga po natin, na pag-usapan yung love and obey, dito po sa buhay ni Peter, malalaman po natin na nakita po natin na siya ay bumagsak sa expectation ng Diyos. Bakit po? He denied Jesus 3 times. Kaya po, nung nag-resurrect na si Jesus at nandun pong sila ay nag-usap, 3 beses din po siya tinanong ng Diyos. Ang sabi po sa kanya, Peter, do you love me? Di po ba? So, feed my sheep. So dito, ang tanong is, do you love me? So motivated po ng love ang pag-obey. Napakahirap po kasi maraming nag-o-obey dahil natakot lang, maraming nag-o-obey dahil meron silang ganansya, pag sumunod ako, meron ako matatanggap. Po ba? Pero yung love, nag-obey ka dahil mahal mo yung tao na nagsabi sa iyo ng mga bagay na yon, yun po ang magandang o highest form of obedience. So motivated by love. Pero ngayon po, ang pag-uusapan naman natin ay listen and obey. Ano naman ito, Pastora? Medyo iba naman yata. Parang parehas lang din. Alam niyo po ba na ang hearing at listening ay, tanong ko kayo, pagkaparehas po ba yon? Hearing and listening? Sino po magsasabing parehas lang? Okay, iba lang spelling. Kung meron silang difference, ano po ang difference ng hearing at ng listening? Saan po yung mas ano yung narinig mo lang? Ano yon? Hearing. Yung listening, ano po yon? Naintindihan. Tapos po yung message natin, naintindihan nyo na. Okay. So dito po, hearing is merely the ability of ear to sense sounds. Meron kang narinig na
boses, meron kang narinig na ingay, ano yun? Okay, pag narinig mo lang, ayan, katulad yan, naririnig ko. Naririnig natin, tama po ba? Naintindihan natin? Bakit po? Kasi hindi kayo talaga nagli-listen doon, ang pinakikinggan nyo ay ako dito. Tama po ba? So, yung po yung pagkakaiba. Listening is more of conscious effort to interpret the sounds. Meron ka narinig na may pumutok. Uy, ano yun? Tapos, pumutok uli. Ngayon, iisipin mo na sa mind mo, ano yung siguro yun? Baril. Baka baril yun. Tapos, pumutok uli, fire, ano lang yun? Firecrackers lang yun. So, na-identify mo na sa pamamagitan ng listening. So, ang difference po nito ay attention. Maraming mga bagay, pag tayo po nagbabiyahe sa jeep, di po ba? Ang daming ingay. Naririnig natin, pero hindi po natin pinapansin. We are not listening, but we are hearing the noise and the sound. Amen po ba? Okay. So, our obedience to God's Word begins with active hearing. Magsisimula lamang na tayo makasunod sa Diyos kung we are actively hearing. Ang ibig sabihin po ng actively hearing ay listening. Naintindihan po natin? Kasunod po. Allow the Word of God to speak to you today. Pakisabi naman sa katabi mo, hayaan mo na ang salita ng Diyos ay mangusap sa puso mo ngayon. Okay. So, dito po, makita niyo ba yung picture ng ear? Paki-click naman. Ano na? Maganda ba? Sige, meron pa bang next? Ayun, nakikinig. Ayan. Meron pa ba? Ayan, okay. So, yan po ay mga, kumbaga, parang narinig, pero pag listening, teka muna sandali, huwag kang maingay. I want to listen. Pakisabi po sa katabi mo, huwag kang maingay. I want to listen the Word of God. Okay, do you regularly position yourself to hear the Word of God clearly? Pag Sunday po ba, pag tayo po yung ma-attend dito, nakaposisyon po ba kayo na talagang maririnig nyo ng malinaw ang salita ng Diyos? Amen. Kasi sandali, di ba pag puposition po dapat tayo ng maayos. So, ito po yung ating pong gagawin ngayon. So, meron po tayong tatlong pag-uusapan. Listen and obey, do not delay. Iyon. Sensya na kayo kasi wala po tayong masyadong tawag dito. PowerPoint, kasi ang kailangan po natin, hindi mata kung hindi tenga. Amen po? Listen and obey and do not delay. So makibukas po kayo sa 1 Samuel chapter 15. At dito po iikot yung ating pong pag-uusapan. Basahin ko lang po yung verse 1. Nandiyan na po ba kayo? 1 Samuel. Pakiclick na lang kuya yung mga verses. Ayan. Samuel said to Saul, I am the one the Lord sent to anoint you king over the people Israel. So, listen now to the message from the Lord. Ayan. So, dito pala sa verse 1 ay sabi na ni Prophet Samuel na listen now. Makinig daw po. Verse 3. Alon tayo. Now, go. Ang sabi po dito, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them, but put to death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels, and donkeys. So, ang dalawang word na kita natin, nung una po ay listen now. Pangalawa po, sa verse 3, now go. Pag meron pong sinasabi ang Panginoon, do not delay. Yan. Pag meron siyang action na pinagawa, ngayon na, gawin mo na, do not delay. So, ang ibig sabihin po nito, i-prioritize natin yung sinasabi ng ating Panginoon dahil yun po yung perfect time ng Lord para sundin po siya. So, tingnan po muna natin, bakit ba ang instruction ay
burahin, kumbaga, ang mga Amalekites. Sino po ba itong mga Amalekites? Amalekites. So, 100 years earlier, kung babasahin po natin ang Exodus 17 verse 14. Ang sabi po sa Exodus 17 verse 14, I will completely blot out the memory of Amalek from under heaven. Napakatagal na po yung panahon. Panahon pa po ni Moses. Dito naman po sa Deuteronomy 25 verse 18, ang sabi ng Panginoon, itong mga Amalekites na to, they do not fear God. They had no fear of God. They are wicked people, ang sabi po ng Panginoon. Sa verse 19, ang sabi uli, blot out the memory of Amalek from under heaven. Do not forget. Alam niyo po ba, sinabi ito ng Panginoon sa pangalawang beses dito sa Deuteronomy kasi papasok ng mga Israelites doon sa Promised Land. Ang sabi ng Panginoon, pagpasok nyo sa Promised Land, kung natalo nyo na, nalupig nyo na lahat ng kaaway nyong naninirahan, all the inhabitants of the land, natalo nyo na, eto na, ang harapin nyo na naman yung mga Amalekites. Burahin nyo sila sa mundong ito. Wipe them out, blot them out. Parang patayin nyo silang lahat. Yun po ang utos ng Diyos. At meron pang sinabi sa bandang huli, do not forget. Naintindihan po natin? So itong inutos ng Diyos kay Haring Saul ay pangako ng Diyos dahil hindi po magandang ginawa ng mga Amalekites sa Israel. Nung ang Israelites ay lumabas po sa bayan ng Ehipto, ay winalanghiya po sila. Ibig sabihin, hindi sila tinulungan, masama ang ginawa sa Israel. Tapos yung mga nahuhuli pang mga nagtatravel ay pinatay pa po nila. Kaya ang Diyos ay nagalit dito sa mga taong ito. Ngayon po, listen and obey, do not delay. Pag meron po tayong narinig, sasabihin po natin, ang tanong maari ay, Lord, is it right na gawin ko talaga ito? Tama ba, Panginoon, na inutusan mo akong pumatay? Tama ba, Panginoon, na pati mga batang walang, kasabi po kasi dito, all infants, pati mga babae na very weak, lahat yun, Lord, papatayin ko? Pati yung mga hayop na walang kasalanan? Di ba pa pwede yung makakalaban na lang namin sa gera, yung mga soldiers nila, yung mga sundalo nila? Oftentimes, we reason out with God. We argue with God. Tama po ba yan? Nangyayari po ba? Lord talaga? Lord, ang laki naman. Lord, ang hirap naman. Lord, ang layo naman. Ang dami po nating mga sinasabi. Pero, ang instruction ng Panginoon, alam niya with all His wisdom, kailangan ang mga taong ito ay mabura na sa mundo. Kasi nga, napaka-wicked po nila. And maaring isusunod nating itanong, Lord, ngayon na talaga, Lord? So, ulitin ko po uli, listen and obey, and do not delay. Kaya naman, si Haring Saul ay tinipon po niya ang lahat po ng kanyang mga sundalo at nakaipon po siya ng 210,000 na mga sundalo. Dito po sa verse 4 natin ito mababasa. Totoo na sumunod siya immediately and promptly. Tama yun. Pero sa verse 7, basahin po natin, then Saul attacked the Amalekites all the way from Havilah to Shur. Ginawa po ba ni Haring Saul yung inutos ng Diyos? Ginawa po yun. Amen. Pagka may go signal ng Panginoon, pag nakita natin green na yung light, then kailangan po tayong mag-go. Pag hindi po tayo nag-go, ano mangyari sa atin? Babanggain po tayo o bubusinahan na tayo ng mga nasa likod natin. Or maaring itulak na tayo, sabi ng go na eh. Naintindihan po natin yon. So let's just move, go, act, and proceed doon po sa pinagagawa ng ating Panginoon. Tuloy po tayo. Sa pangalawa naman po, listen and obey, do not deviate. Kanina, do not delay. Kasi ang salita ay now. N-O-W. Ngayon po, do not deviate.
Pag nag-deviate po kasi, ibig sabihin, binago mo sa sarili mong kaisipan, ano kaya ibig sabihin ng Panginoon? Baka ito yung ibig niya sabihin. Nag-deviate ka doon sa command ng Lord. And this is called partial obedience. Nag-obey ka pero hindi totally, hindi completely. And partial obedience is disobedience. Pakisabi naman sa katabi mo, disobedience din pala yun, sumunod ka rin naman eh. Okay, ito po ay tatalakayin natin yung road to disobedience. Basahin po natin ang verse 10 ng 1 Samuel 15. Then the word of the Lord came to Samuel, verse 11. Okay. I regret that I have made Saul king because he has turned away from me and has not carried out my instruction. He turned away from me and has not carried out my instruction. Ang ibig sabihin, lumayo siya. Doon sa sinasabi ko, binago niya yung command ko. Nag-disobey si Haring Saul. Pero, mababasa natin sa verse 13. Kaya po, sige, basahin mo muna natin para maintindihan po natin ang buong istorya. So, verse 11 na po yung binasa natin kanina. Samuel was angry and he cried out to the Lord all that night. Verse 12, early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul, but he was told, Saul was going to Carmel. There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone on down to Gilgal. So, napasan na muna natin yan. Verse 13, then Samuel reached him. Naabutan po siya ni Samuel kasi nga itong si Haring Saul, meron po siya mga iba pang agenda pagkatapos po yung mission na pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Nung magkasalubong na sila, ang sabi po ni Haring Saul, the Lord bless you. I have carried out the Lord's instruction. Buong pagmamalaki na sinabi po ni King Saul, I have carried out the Lord's instruction. Ito po ay false confidence. Okay. Ano naman ang sagot ni Samuel sa verse 14? But Samuel said, what then is this bleating of sheep in my ears? Ano itong naririnig ko ng mga tinig o boses ng mga tupa at ng cattle and sheep? What is this lowing of cattle that I hear? Okay, so verse 15, ito po yung sinabi ni Saul. The soldiers brought them from the Amalekites. They spared the best of the sheep and cattle to sacrifice to the Lord your God. But we totally destroyed the rest. Buong pagmamalaki na naman niya at hinayag na niya na, sumunod naman kami. Kaya lang, itong mga sundalo ko ay tinira yung mga magagandang tupa at mga baka. The sheep and the cattle. At iba pang magagandang hayop, ito ay tinira nila. Pero wag kang mag-alala. Parang sinasabi niya, wag kang mag-alala, pinatay naman namin lahat. Naintindihan po nyo? So, partial obedience. So, tuloy po tayo. Sabi po na sa verse 16, enough, Samuel said to Saul, let me tell you what the Lord said to me last night. Tell me. Sige nga, sabi mo nga, ba sinabi ng Diyos? Verse 17, ito po sinabi ni Samuel. Although you were once small in my own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? So makita po natin dito na prinomote ng Diyos si Saul. Kasi nga, ang tao naghahanap po ng hari. Gusto nila, Samuel, bigyan mo kami ng hari. Nung tinuro na ikaw, Saul, ang magiging hari, unang hari ng Israel, sabi niya, bakit po ako? Maliit lang po yung tribo namin na Benjamin. He is a Benjamite. Ang pamilya namin hindi naman kilala. Maliit lang po akong tao. Bakit ako? Actually, yung maliit na tao, hindi naman totoong sa physical yon. Kasi physically, siya yung pinakamatangkad. Pero, maaring economically, financially, o yung kilala ba sila sa lipunan, hindi po sila ganon. So, maliit siya, pero ang ginawa ng Panginoon, prinomote siya at naging hari. Just imagine, unang hari ng Israel. Di po ba malaking karangalan ang binigay sa kanya?
Sundin po ulit natin ang ating pagbabasa. Okay. The Lord anointed you king over Israel. So, hindi lang siya prinomote, in-anoint pa po siya. Napakaganda po ng salitang anointing. Ibig sabihin, sinasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Sa pagiging hari, hindi ito madali. Wala naman po siyang background. Hindi naman siya nag-aral. Wala naman siguro pag-aaral kung paano maging hari. Maaring yung prinsipe ay piniprepare na maging susunod na hari. Pero walang ganong training si Saul. Pero ang importante doon, yung anointing. Nakuha po natin to. Verse 18. The Lord, okay, and He sent you on a mission. Okay. So, Saul was on mission. Ang ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka ng Diyos para dalhin ka sa mission. Dahil naniniwala ang Diyos, kaya mong gawin yung pinagagawa niya. Tama po ba? Kapag kami tinawag ang Diyos, Lord, wag ako. Lord, sila na lang. Lord, hindi ko kaya yan. Ang gagawin lang po natin, mag-obey. Lord, iba na lang. So, mag-obey. Ibig sabihin, kaya ka binigyan ng isang responsibility, position, o anuman yan, dahil nakikita ng Panginoon, alam ng Panginoon, kaya mong gawin sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Verse 19. And 18 pa rin, go and completely destroy this wicked people, the Amalek. Ito po yung pinaka-command ng Diyos. Wage war against them until you have wiped them out. Yun yung command. Mahirap po ba yung command ng Diyos? Hello? Mahirap po ba yun? Parang mas mahirap pa nga na, Lord, sinong ititira ko? Parang pag sinabing lahat tanggalin, parang mas madali yun eh. Kaysa yung magsasali ka pa na, ang hirap naman ito, kasi piliin ko lang daw yung kulay pula, ang daming puti, ang daming green, ang daming ibang kulay dyan. Pero pag sinabing lahat, parang isang walisan lang yan, tapos na. Naintindihan po natin yan. So, I believe yung command ng Panginoon ay madali ito para kay Saul. At imagine, 210,000 na mga sundalo ang kasama niya para gawin itong mission na ito. Pag may pinagawa ang Panginoon na mission, ipoprovide din po niya yung mga pangangailangan po natin. So, ibig sabihin, pwedeng gawin. Hindi imposibleng gawin. Amen po? Okay, tuloy po tayo. So, verse 19. Why did you not obey the Lord? Sa kabila ng ikaw ay prinomote, meron kang anointing, pinagkatiwalaan ka ng posisyon ng isang mission, provide sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo, bakit hindi ka sumunod sa Diyos? Sa ibang translation po, why did you disobey the voice of the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Pagpapatuloy po ni Prophet Samuel. Okay. So dito, ano ang usual na ginagawa ng tao pagka na-confront? Mga anak natin, ba't hindi mo ginawa? Di ba ang sabi ko, magsaing ka, tapos mag-set ka ng table? Ang sagot ng anak, mami, nag-set naman ako ng table pero hindi nga lang pa ako nagsaing. May pagmamalaking tugon pa nito. Eto, mamalengke ka, itong bilhin mo lahat. Tapos pagdating, bakit ito lang yung binili mo? Buti nga, pumunta nga ako sa palengke, putik-putik nga nun Ito nga, hirap na nga ako sa bilhin. Tapos nagreklamo ka pa. Pasalamat ka na lang na sumunod ako. Bakit nga hindi mo nga lahat binili? Diba? Partial obedience. Hindi lang naman yung mga anak ngayon kasi lahat naman tayo naging anak noon. Tama po. Lahat tayo nag-disobey in one way or another na hindi natin sinunod completely yung sinasabi ng nanay. Anak, saan ka pupunta? Uwi ka kaagad Yan. So may mga dahilan pa. Kasi hindi ako nakauwi dahil matraffic ganito, dami pa mga sinasabi. So, disobedience pa rin yun. Kasi pag sinabi natin oo, gagawin natin ang lahat na ang ating makakaya para lang makasunod. Amen po. Okay, tuloy po tayo. So dito, katulad natin,
Mababasa natin dito, si Haring Saul ay nakipag-argue. Tingnan natin sa verse 20. But I did obey the Lord. Talaga? Partial obedience nga rin po sinasabi niya. But I did. Pumunta kami. Pinatay namin yung mga tao doon. I went on the mission the Lord assigned me. Oh, di ba? Ang galing. I completely destroyed the Amalekites. Sorry, lagi ako na rito. Amalekites and brought back Agag, their king. Wala namang usapan na dalhin mo yung hari eh. Okay. Nag-justify po ang tao pagka nako-confront. The soldiers took sheep and cattle from the plundered. Verse 21 na po ito. The best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord, your God at Gilgal. Dito po ako na-shock. Ang sabi niya, and to sacrifice them to the Lord, your God at Gilgal. Bakit your God? So dito po sa disobedience sa ginawa po ni Haring Saul, makikita po natin ano ba talaga ang relasyon niya sa Diyos. Pag mababaw ang relasyon natin sa Diyos, minsan di pa natin masabi, ang Diyos mo. Hindi natin masabing, ang Diyos ko. O lagi lang natin sinasabi, Diyos ko. Para nagiging expression lang yan, Diyos ko na yan. Pero wala talaga yung close and intimate relationship with God. Lumalabas lang yan. Sa bibig, naiintindihan po ba natin yon? Nag-justify, gumagawa ng mga excuse. He claimed innocence. Sabi sa verse 15, it wasn't me. Hindi ako yun. Na nagdala ng mga hayop na ito, yung mga sundalo. The soldiers did it. So naghuhugas kamay. Pero pag tinignan po natin dito sa verse 9, balikan po natin yung 1 Samuel 15, verse 9. But Saul and the army spared Agag and the best of the sheep and cattle, the fat calves and lambs, everything that was good. This they are unwilling to destroy completely. But everything that was despised and weak, they totally destroyed. Ang ibig sabihin po, selective obedience. Yung sa tingin niya, ito yung maganda. Sa tingin ko naman, Lord, sa tingin ko naman, hindi naman magagalin ang Lord. Kasi sinunod ko naman siya. Kaya lang, naisip ko, ayun, ang mga naiisip po natin. Na para ba sinasabi natin, mas marunong naman ako sa'yo, Lord. Hindi mo naisip yun, Lord. Di ba mas maganda naman na itira itong mga matatabang mga hayop na to para isacrifice namin sa'yo? Naku, si Lord talaga nakalimot. Kaya Lord, minsan makikinig ka rin sa akin, ha? Oh, may ganun pa eh. Hello, pakitabi ka yung katabi mo. Masyado tayong matalino. Pakisabi sa katabi mo, congratulations, matalino ka talaga. Napakagaling nating lumusot. Napakagaling nating mga tuwiran. Kaya kahit na sa Panginoon, hindi tayo natatakot ng mga tuwiran. Eh Lord naman, siguro naman maiintindihan mo ako, mahal na mahal ko talaga siya eh. Ayan. Kung mali man ito, Lord, isa lang alam ko, nagmamahal ako. Diba? Talagang pinaninindigan pa talaga natin, eh, alam naman natin na mali po iyon. So, hindi lang po siya gumawa ng excuse. Ang totoo, siya po ay nagsinungaling. Diba nakita natin, sabi niya, hindi ako yun. Itong mga sundalo na ito. Baka hindi niyo po makita sa ibang, yung sa ibang translation ko po kinukuha, yung mga sinasabi ko pag wala dyan. So nagsinungaling siya kasi ang liwanag na sinabi ng Biblia siya at ang kanyang mga sundalo. But I did obey the Lord. Tingnan nyo na. Okay, nagja-justify, nag-made excuse. Pero ito po yun. Tingnan po natin, kung sinabi nga ng mga sundalo na, Mahal-hari, pwede po ba? Ito po, matuwa po kayo kasi naisip din po namin lahat, pinagkaisahan namin.
majority rules. Ito na nga po yung majority rules eh. Ang Diyos po, hindi po siya nakikinig sa kung sino yung mas maraming boto. Kadalasan po, sa Diyos, minority lang. Naintindihan po natin to. Kumbaga, maaring mag-justify si Haring Saul, sabi niya, Lord, nag-iisa lang ako, talo ako, ang dami-dami nila. Lahat sila nag-agree, lahat sila nag-desisyon. Hindi naman po ganun talaga nangyari. Pero maaring ito yung nire-reason out niya, hindi lang naisulat sa Biblia. Natatakot ako sa kanila. Ito po yung sinabi niya dito sa verse 24, I was afraid of the men, and so I gave in to them. Sa ibang translation, because I feared the people and obeyed their voice. Talaga, natakot ka nga ba talaga sa mga tao? Ang tanong po, sino ba ang hari? Ang hari po ba ay kailangan matakot sa mga subject niya? Kasi isang utos lang ng hari eh. Patayin. O, talagang papatayin po yan. So, hindi talaga ito totoo. At kung tutuusin, ang tanong, bakit dapat siyang matakot sa mga tao? Hindi, ito po ay nagre-reveal lamang ng kung anong relasyon niya sa Diyos. Bakit po? Mas takot siya sa tao kaysa sa Diyos. He feared men more than he feared God. Kaya nga nabanggit niya dito, your God. Di ba nabasa na po natin kanina? Okay. So, meron pong isang kwento, ewan ko kung narinig yun na to, si Sir Leonard Wood. Kilala niyo po ba yun? Hindi. Sige, hindi ko rin siya kilala, pero nabasa ko yung kwento niya. Si Sir Leonard Wood ay bumisita po sa hari ng France. Sa kanyang pagbisita, natuwa po yung hari sa kanya. Kaya ang sabi ng mahal na hari, sabi niya, bumalik ka bukas ng gabi. Ini-invite kita sa isang dinner. Wow. Kasi kumbaga, kulang yung oras natin. I want to talk to you more pa. Gusto pa kita makilala. Natutuwa ako. Siguro itong tao na ito ay may sense of humor. Ngayon po, dumating na yung kinabukasan, nagkasalubong po itong si SLW, Sir Leonard Wood, at saka yung hari doon sa isa sa hall ng palasyo. Ngayon, nung nakita po siya ng hari, sabi po ng hari, why did you not, why? Sabi ng hari, bakit nandito ka? I did not expect you to see. Kung ano po, kayo po, ano po mararamdaman mo? Niyo po. Ba't nandito ka? Hindi ko ina-expect na pupunta ka ngayon. Bakit ka nandito? Ano pong mararamdaman niyo? Aba, may amnesia yata itong mahal na hari ah. Pinapupunta ako dito, tapos sabihin niya, hindi niya ako ina-expect na makita ngayong araw na to. Kaya po sumagot po siya, did not your majesty invite me to dine with you? Hindi po ba mahal na hari, inimbitahan mo ako para samahan ka o saluhan ka ngayong gabing ito? Ang sabi po ng hari, oo, yes. Pero, hindi ka naman sumagot sa imbitasyon ko. In-invite niya kita pero hindi ka naman nag-reply. Hindi ka nag-text back. Parang ibig po sabihin gano'n, parang hindi ka naman nag-confirm. Sabi ng mahal na hari. Alam niyo po, ito na po yung pinakamagandang sagot na sinabi po ni SLW. Ano po yung sagot? The king's invitation is never to be answered, but to be obeyed. Naintindihan niyo po? Pag sinabi niyo po, mahal na hari, hindi na po kailangang sumagot pa ako ng oo o hindi. Ang kailangan ko lang pong gawin ay sumunod. Kaya po ako nandito. Di lalo pong nagulat yung hari sa matalino niyang sagot. Kaya para bang lalong kinagiliwan po siya ng mahal na hari. Tama po ba yan? Dapat po kilala natin kung sino po yung kausap natin. Pag ang Diyos ang nagsalita, yun na yun eh. Hindi kailangan ng Diyos yung yes Lord natin. Hindi kailangan ng Diyos yung
reasoning natin. Hindi kailangan ng Diyos yung justification natin. Kasi siya ay Diyos. Pag sinabi niya sa atin, alam niya, kaya natin. Alam niya, yun na yung oras. Alam niya na ito'y makakabuti para sa atin. Amen po. Yun po ang listen and obey and do not deviate. Tuloy po tayo. Disobedience. So, nagpatuloy po yung talatang ito. Tingnan po natin sa verse 23. Nagpatuloy po si si Prophet Samuel at ang sabi po niya, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices?" Kasi sabi niya, Lord, i-offer naman sabi niya, as Prophet Samuel, i-offer naman namin ito sa Diyos huwag kang mag-alala. Para sa Kanya rin naman ito. Napakatalino. Pero sabi nga, hindi nalulugod ang Diyos sa burnt offering at sa mga sakripisyo. As much as in obeying the Lord. Ang unang-una, hindi naman hinihingi ng Diyos yan Ang gusto ng Panginoon, sumunod ka lang. Marami kasi tayong pinapalit ng mga bagay kaysa sa sumunod. Lord, ayaw kong sumunod Pwede bang ito na lang ang gawin ko? Kaysa sa sumunod ako. Pag-preach ka, Lord, pwede bang maglinis na lang ako? Hello? Tama po ba yun? Okay. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Nabanggit po rito yung rebellion, divination, and idolatry. So, ang disobedience po is a sin of divination. Ano po bang ibig sabihin ng sin of divination? Ang divination po or witchcraft sa ibang translation ay seeking to know what to do in a way that ignores the word and counsel of God. Para i-ignore lang natin yung sinasabi ng Diyos, maghahanap tayo ng ibang mga tao na magsasabi sa atin, alam ko na, hindi naman talaga yun ang pinagagawa ng Diyos sa'yo. Naghahanap tayo ng kakampi para sabihin sa atin na, huwag kang mag-alala, hindi naman nagagalit ang Diyos. Yung sinabi niya sa iyo, pwede namang i-obey yun, pero sa tingin ko, ayan, yung po yung divination. Ibig sabihin, imbis na diretso ka lang makinig sa salita ng Diyos o sinasabi ng Diyos, kailangan mo pang makinig sa ibang tao. Kasi iniisip mo, ito siguro yung, teka nga muna Lord, sandali lang, magsi-second opinion muna ako. Sa doktor, pwede natin gawin yan. Sinabi ng doktor, kailangan mong maoperahan sa lalong madaling panahon. Ayoko ng operasyon. Punta muna ako sa ibang doktor, second opinion. Sabi naman ng pangalawang doktor, kailangan kang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ano ba itong mga doktor na to? Pupunta ka na naman sa doktor number 3. Sa doktor number 3, medyo okay yun hindi ka kailangan maoperahan. So, iinom ka lang ng gamot. Kasi, Dok, talagang natatakot akong maoperahan. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo maoperahan, sige, okay lang. Inom ka lang ng gamot. Di doon ka nakinig kasi yun ang gusto mo. Pero, ang totoo talagang kalagayan mo is immediate operation. Naintindihan po natin yan? So, ganun po yung ibig sabihin ng divination. Naghahanap ka ng ibang boses ayon doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo, kaysa sa sinasabi ng Diyos sa iyo na yun yung best para sa iyo. Hello? Nangyari po ba sa atin yon? Disobedience of God's word. Put on your own wisdom in the place of God's wisdom. Or hindi man ibang tao, tayo mismo na kapag isip-isip tayo or we reason with God, Lord, talagang imposible talaga yung pinagagawa mo. Lalakad ako sa tubig. So, nga po talaga yun, magkakaroon talaga ng problema. And yung disobedience is a sin of idolatry. Is like the sin of idolatry. Bakit po? Kasi disobey ka sa Panginoon, ang ibig sabihin, pinili mo yung gusto mo pa rin gawin. Idol. Ano ba yung idol natin? Yung self. Sarili, kaysa sa Diyos.
So, ito po ay mahirap din. Tuloy po tayo. Listen and obey. Pangatlo na po. Listen and obey, do not demand. Ilang beses po sa buhay natin na may sinasabi ang Diyos, pero nagde-demand tayo. Lord, sige, pagbibigyan kita, Panginoon. Pero Lord, meron tayong mga demands. Huwag mo akong papahiya, Lord. Huwag mo akong pagkukulangin, Panginoon. Sige, Lord, ibibigay ko to, pero mag-provide ka. Lord, sige, maglilingkod ako sa iyo, pero ikaw ang magpapaaral sa mga anak ko. Bahala ka. May mga demands po tayo. Ang problema po, dito kay Haring Saul, iba naman yung kanyang demands. Ang demand po niya ay, he demands praise. Sumunod siya sa Diyos. Pagkatapos po ng victory, na sinasabi nga niyang victory, ay nagtayo po siya ng monumento para sa kanyang sarili. Mababasa po natin yan sa verse 17, sa verse 12. 1 Samuel, actually binabasa na natin kanina, 15, verse 12. Early in the morning, ayan. So, anong nangyari po dito? There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone down to Gilgal. Hindi na niya hinintay po na parangalan siya ng tao o ng Diyos dahil sa mission na na-accomplish niya, kung hindi siya na mismo ang nagpagawa ng monumento. Sumunod siya sa Diyos, sa kaisipan niya na ito, nagawa ko na, Lord, siguro naman, Lord, hindi ka magagalit, magpapatayo ako ng sarili kong monument. This is a lust for human glory. Glorious privilege as head of the King of Israel. Hindi pa siya nakontento na hari siya ng Israel. Nag-seek pa talaga siya na para bang mas higher glory na ito, di malilimutan ng tao ito na sa araw na ito ay na-wipe out namin ang mga Amalekites. Submissive path of obedience does not offer that kind of praise and glory. He did things his own way. So, mahirap po. Ang demand is praise. Pangalawang demand po niya ay pleasure. Basahin po natin doon sa verse 21 ng 1 Samuel 15:21. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God. Pero ang una pong sinabi ni Saul dito, why did you swoop out sa mga bagay na ito? Teka lang po. Why did you obey the Lord? Why did you pounce on the plunder? Sa ibang translation is swoop. Ang ibig sabihin, bakit naghangad ka doon sa mga hayop na yun? Alam niyo po ba, yung pagsasacrifice kasi para sa Diyos, sabi ng Lord, magsasacrifice naman kami. Nung araw, hindi ko po ito maintindihan. Bakit nga naman, Lord, parang sa isang banda, medyo ayos din naman yung ginawa nila kasi magsasacrifice sila sa'yo. Pero ang totoo po pala noon, yung salita ng pounce or swoop, ay naghangad sila dahil pag nag-sacrifice sila, sila rin po ang kakain ng sacrifice nila sa Lord. Sila rin po yung mabubusog, sila rin po yung mag-e-enjoy. Ibig sabihin, hey, panalo tayo, ang dami nating ani ngayon, ang dami nating huli. Ngayon, mag-celebrate tayo. Tayo ay piyesta ito kasi ang tataba nito, ang sarap nitong i-offer. Kunyari, i-offer na lang pero actually sila talaga ang kakain nun. At hindi pinagbawalan ng hari kasi ginusto rin ng hari na matikman yung mga matatabang hayop na yon, cattle and sheep. So, meron pong misplacement of pleasure. Imbis na ang pleasure natin ay masunod natin ang Diyos, ang pleasure po niya ay para sa pang-sarili. Katulad din po ni Adam and Eve, ano pong nangyari? Nung sinabi ng Diyos, huwag niyong kainin niyang bunga na yan. Pero nung nakita nila, Lord, it's pleasing to the eyes. Parang, wow, ang sarap siguro nito. So, anong ginawa? Kinain. Yung po yun. Ito talagang nag-disobey si Adam and Eve. Pero si Solomon, partial obedience, kaya nga lang, ang hirap po, mahirap talagang i-reconcile po itong mga bagay na ito. Okay, tuloy pa tayo. Ang
result po ng disobedience sa buhay ni Haring Saul, tinanggal po siya bilang hari. Hindi agad-agad. Ang ibig sabihin yung Saul anointed David. Kasi eksakto po sa chapter 16, ang sabi ng Diyos kay Haring Saul, bakit ka pa nagmumorn sa haring ito? Tumayo ka dyan at pumunta ka, i-anoint mo yung tao na papalit kay Haring Saul. So, Samuel anointed David to be the next king of Israel. Pangalawa, the Spirit of God left Saul. Mababasa po natin yan, yung parang may tormenting spirit na. Saul was tormented by evil spirits. Sa mga susunod na chapters po yan. He consulted the occult o yung witch. Kasi nga pumasok na nga po yung spirit of witchcraft sa kanya. Panglima, he tried to kill his son. Pang-anim, he was defeated in the battle. Pang-pito, he committed suicide. Napakalungkot. Ang taas na ng kanyang pag pinagkalagyan siya kasi siya number 1 eh. Pagdating sa pamumuno sa buong Israel, pero ang katapos-tapusan ng kanyang buhay ay kamatayan. Ang disobedience po, it brings defeat, discouragement, and ultimately, death. 3 D po ito. Pero ang obedience po, ang pinuproduce po nito ay 3 P naman. Peace. Di po ba pag nasunod na natin, ay okay na ako, payapa na ako kasi nagawa ko na yung pinagagawa ng Panginoon. Pangalawa, power. At ang pangatlo, pain. Pastora, bakit naman may kasamang pain? Parang ayaw ko nun. Parang mahirap yata yon. Pero yung pain naman po yon ay minsan lang naman, not all the times. Kasi nga po, ang pagsunod sa Diyos ay costly. May isa-sacrifice tayong oras, may isa-sacrifice tayong lakas, may isa-sacrifice tayong resources natin. Kasi sumusunod ka eh. Meron kang i-impart talaga, meron kang ilalabas sa'yo. At minsan, napakasakit po nito. Katulad po ng nangyari kay Abraham, di ba sabi ng Diyos sa kanya, i-offer mo si Isaac. Hindi naging madali yun kay Abraham. Sumunod siya, pero, Lord, pero sinabi mo, may pain po yun. Kaya nga lang tiniis niya para lang siya makasunod sa Diyos. At wag po tayo mag-alala, kahit si Jesus po, sa kanyang pagsunod sa Ama, it cost him his life. Hindi lang pain ang tinanggap ng ating Panginoon sa pag-obey niya sa Diyos, even to the point of death. Sumunod po siya hanggang siya po ay napako sa krus. At napakaganda naman po, pag tayo sumunod, meron pong kalayaan. At yung ating pong pananampalataya ay patuloy pong lumalakas. Amen? Kasi babalikan natin yan eh. Lord, ako noon, nangangatwiran pa ako, pero nung pagsunod ko, ang galing, Lord. Yung blessing, may kasama pong blessing ang pagsunod. Parang ayaw ng blessing. Okay. Balikan po uli natin. Yung cause po, o ano pa yung nadadala ng disobedience? Si Saul po, di ba nabanggit natin kanya, he lost his anointing. Napakahirap po nun. Ayaw po natin na pag may sinabi ang Panginoon, i-modify po natin ito according to our own wisdom. Kailangan po isik po natin na matuwa ang Diyos sa ating pong pagsunod sa Kanya. Nakita natin dito, nag-repent po ba si Haring Saul? Nag-repent po? Talagang hindi? Tingnan natin sa verse 14. Ano ba ito? 24 pala. Verse 24. Then Saul said to Samuel, I have sinned. Oh, hindi po nag-repent? Sinabi niya, nagkasala ako, O Diyos. I violated the Lord's command and your instructions. Ano pong nangyari? Anong ginawa niya? Kinonfess po niya. Sinabi niya. Pero ang karugtong po nito, I was afraid of the men and so I gave in to them.
Humihingi ng tawad pero nangangatwiran. Napapailing po si Nanay Antang. Verse 25, "Now I beg you, forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord." Kanino po siya humihingi ng tawad? Basahin niyo po. Kanino po siya humihingi ng tawad? Kay Samuel. Hindi sa Diyos. "I beg you, forgive my sin and come back with me." Bumalik ka sa akin. Pero ano sagot po ni Samuel? "I will not go back with you. You have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you as king over Israel." Pero alam niyo po, makulit kasi si Haring Saul. Kaya dito po sa verse 30, nangulit na naman siya. Saul replied, "I have sinned. But please honor me before the elders of my people and before Israel." Nagkasala na, nag-demand pa. Di ba nasa number 3 na po tayo? Tama po ba? Listen and obey and do not demand. Una, nag-demand siya ng pleasure, ng praise mula sa tao. Ito po ang dinidemanda niya, honor. Sa kabila ng siya ay nagkasala sa Diyos, gusto pa niyang ng karangalan. Hello. Parang ang magulo talaga itong hari na ito. So, inamin, "I have sinned, but please honor me before the elders of my people and before Israel. Come back with me so that I may worship the Lord, your God." Hindi pa rin, sa kabila ng lahat ng pagkakasala, hindi pa rin niya, "The Lord my God." Hindi po "The Lord your God." Malaki talaga ang problema nitong hari na to. So, Samuel went back with Saul and Saul worshiped the Lord. Ang kagandahan po, pinagbigyan naman siya ng hari ni Prophet Samuel. Sumama naman at siya po ay nakapag-worship. Okay, pero yun na po yung huling pagsama ng isang propeta sa hari. After noon, hindi na po sila nagkita hanggang sa namatay na si Prophet Samuel. Ano nakita po natin dito? Self-centeredness. Kasi nagkasala na siya pero i-honor mo pa ako. Pero ang bait pa rin eh. Yung request niya was granted. Ang kingship niya nagpatuloy for 13 long years. Kahit inanoint na ni Samuel si David, di po ba 17 years old si David nung inanoint? Pero 30 years old po siya na umupo bilang hari. Bakit po ganito? Tinanggal na nga siya bilang hari. Ang Panginoon po, in-spare pa rin po siya for 13 years. Naisip ko lang, siguro dahil nagpumilit siya mag-worship, pero hindi ko lang alam kung ang worship na to ay tinanggap ng Diyos. Kung hindi man ito tinanggap ng Diyos, ano pong lesson na makukuha natin dito? God may allow us, even after we have become backsliders, to stay on in the ministry. Long after we have lost the anointing of the Spirit. Totoo naman po yun eh. Hindi agad-agad natatanggalin ng Diyos. Sige, nandiyan ka pa rin, gumagawa ka pa rin sa ubasan ng Panginoon. Pero ang problema, yung anointing ay tinanggal na ng Diyos. Acceptance from the people is not enough. What is the use of man accepting us if God has rejected us? Kasi para sa Kanya, honor me before the people. Ano kung i-honor siya ng mga people, pero hindi na naman siya ino-honor ng Diyos? Bali, wala rin po. And this is a terrible tragedy. Kailangan po ng tunay talaga na repentance para makabalik sa Lord. Bakit hindi na siya binigyan ng chance ng Diyos? Humingi naman siya nag-confess naman siya. Kasi alam ng Diyos, hindi talaga siya repentant. Ano po ba ibig sabihin ng repentant? Repentance is heartfelt sorrow for sin. Yung naalala niyo po na si David kinonfront ni Prophet Nathan, anong ginawa niya? Umiyak siya. Talagang sabi niya, nagkasala ako sa Diyos. Ito po ang tunay na repentance, along with the commitment to walk in
obedience. Pagkatapos ng malaman, Lord, inamin, nagkasala, merong panaghoy, kasi nga ang sabi nga po, godly sorrow leads to repentance. Talagang nung Old Testament, pag sila ay humarap sa Diyos with sackcloth and ashes, naglalagay po ng abo sa ulo, nagsusuot po ng sako, tanda po ng humility, yung po ang tunay na repentance. Pero hindi ito ginawa ni Haring Saul. So, punta na po tayo sa conclusion. The Holy Spirit of God is telling us, Kuya David, telling us to do whatever God commands us. Tama po. As we obey God's direction, He will utilize our obedience and turn the ordinary into the extraordinary. Kasi simple lang pero merong gagawin ng Diyos Parang, Lord, hindi na ako yun. Ikaw na yun. Habang nag-obey tayo sa Panginoon, parang hindi talaga natin ma-reconcile. Kaya ko ba ito? Parang ang hirap. Yung bulag, makakakita, Lord. Yung pilay, makakalakad. Lord, hindi Pero, sabi na Lord, ilihans mo lang. Then command. At nangyari, kaya yung ordinary turned into extraordinary. God prized obedience. Napakahalaga po sa Diyos ang pagsunod. He delights when His servants willingly and humbly choose Him. Remember, to obey is better. Tingnan po natin ang Colossians 2 verse 6 sa New Living Translation. Ang sabi po rito, and now, just as you accepted Jesus as your Lord, sino po rito in-accept na ang Panginoon bilang Diyos niya? Ang Panginoon bilang kanyang Panginoon. You must continue to live in obedience to Him. Pag sinabi po natin, you're my Lord, ayan. Ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking Diyos. Dapat po sumunod tayo. We must obey God. We are not called to do whatever we want. Tayo'y tinawag, hindi para masunod pa rin yung gusto natin. Take the Holy Spirit's power to accomplish the task. Stay on the road of obedience. Not because we understand it or even agree with it all, but because we trust the one who has called us to this life of surrender, of trust, and of obedient faith. Though we have a choice, obedience is not optional. Binigay, sabi mo, Lord, may free will naman kami. Siguro naman, Lord, may choice naman ako. Ayoko talaga, Lord, nun Pero obedience is not optional. Tayo kung lahat ay tumayo.